Ipinagdiriwang tuwing buwan ng Marso ang National Women's Month bilang pagkilala sa mahalagang papel ng kababaihan sa kasaysayan, lipunan at pag-unlad ng bansa. Nag-ugat ang selebrasyon sa pandaigdigang kilusan para sa karapatan ng kababaihan noong unang bahagi ng ika-20 siglo na kalaunan ay naging International Women's Day tuwing March 8. Sa Pilipinas, isinusulong ang pagdiriwang upang palakasin ang gender equality at partisipasyon ng kababaihan sa iba't ibang larangan. Bilang pakikiisa, nagsagawa ng iba't ibang aktibidad ang pamahalaang lungsod ng Pasay, kabilang ang Indakniwana Zumba Party na ginanap sa Pasay City. Daang-daang kababaihan at Zumba enthusiasts ang nakiisa sa sabayang pag-indak, kasama ang ilang celebrity performers at dance groups. Layunin ng programa na hikayatin ng kababaihan na ipakita ang kanilang lakas, talento at mahalagang papel sa komunidad. Mga iba't ibang programa pa na amin pong ibinibigay para i-empower ang ating mga kababayan sa pamamagitan ng mga trainings at ma-inspire din po sila. Ayon sa pamahalaang lungsod, ang ganitong mga aktibidad ay bahagi ng patuloy na kampanya upang palakasin ang kamalayan sa gender equality at inclusive society. Mga solo parents, PWDs, talagang yan ay atin pong binibigyan ng programa at mga proyekto. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at selebrasyon, patuloy na ipinapakita na ang kababaihan ay mahalagang bahagi ng paghubog ng mas makatarungan at progresibong lipunan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Siniyasat sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights ang kaso ng negosyanteng si Joseph C. Kaugnay ng posibleng paggamit ng peking pagkakakilanlan at mga butas sa sistema ng pagberipika ng citizenship. Kailangan kasuhan. Pwede palang kasuhan. Ay bakit? Saan tumatagal? Is it because mahina ang mga abogado natin sa OSG? O nagbubulag-bulagan ang mga OSG? O may inaantay talaga na mapiringan ng kanilang mga mata? Which is which? Ayon naman kay Senadora Risa Ontiveros, si Joseph C. ay matagal umanong nakilala bilang Filipino mining executive noong naaresto noong 2025. Matapos matuklasan na mga otoridad na ang fingerprints na ginamit sa kanyang Philippine passport ay tumugma sa isang Chinese national na nagngangalang si Chen Zhongzhen. Even if there should be other cases, kasi yung ibang mga tanong ko dito ay ilan na yung nasa parehong sitwasyon ni Joseph C. dito sa loob ng ating bansa. There won't be other cases. If the PSA will drag its foot in doing not what the committee demanded it to do, what it said it would do. Sinabi ng senador na kailangang matukoy kung paano nakalusot sa sistema ang ganitong kaso, lalo na kung may mga dayuhan umanong gumagamit ng impluwensya sa bansa para sa interes ng ibang estado. Sa pagdinig, binigyan diin ni Senador Raffy Tulfo ang umano'y mga butas sa sistema ng late birth registration na maaaring magamit upang makakuha ng legal na dokumento kahit hindi malinaw ang pinagmulan ng pagkakakilanlan. Naimbestigahan nyo na. Huwag nyo nang payagan na makalusot, makapasok. Sa stages pa lamang na siya ay nag-apply, nagbibigay ng mga requirements niya, nakita nyo na pala, questionable. So sana, in-stop nyo na, hindi nyo pinayagan. Iminungkahi rin ni Tulfo ang pansamantalang moratorium sa late registration upang masuri ang proseso at matiyak na mas mahigpit ang pagsusuri sa mga aplikasyon. Samantala, inihayag din ni Senador Erwin Tulfo na ipinapakita ng kaso ni C ang kahinaan sa sistema ng pagberipika ng citizenship at dapat itong repasuhin upang maiwasan ang pang-abuso. Nakabahala din ang nakita natin sa refugee system. Ang refugee protection ay ginawa para sa mga taong tunay na inuusig at naghahanap ng kanlungan. Ngunit ang mga kasong lumitaw ngayon ay nagpapakita ng kabaligtaran. Mga individual na may international warrants, red notices, at malalim na koneksyon sa online gambling networks na tila nakakuha ng refugee status. Kasalukuyang sinusuri ng mga otoridad ang legalidad ng pagkakakilanlan ni C habang patuloy din ang deportation proceedings laban dito.
Patuloy pang sisiyasatin ng Senado ang mga usapin upang matukoy ang mga anomalya sa sistema at kung kinakailangan ang mas maigpit na patakaran sa pagkuha ng mga government-issued identification. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.